Isa lang siyang maliit na streamer na gusto lang magsaya, ngunit kapag nakalimutan niyang i-off ang kanyang stream, at nagsimula siyang uminom, hindi niya sinasadyang nalantad ang kanyang sarili at agad siyang nag-viral. Nagsisimula ang kwento ng makilala namin ng isang VTuber na nagngangalang Ayoki, habang nag-i stream siya sa kanyang audience, kung saan kilala siya sa kanyang dalisay at inosenteng personalidad. Nagtanong ang isa sa mga manonood niya kung napapagod ba siya sa pag-stream araw-araw, pero alam niyang hindi siya ang pinakamahusay, kaya alam niyang kailangan niyang magtiyaga. Matatapos na ang stream na ito, at nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanya. Ngunit nakalimutan niyang tapusin ang kanyang stream, at nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang sarili, na binanggit na nagloloko ang kanyang computer. Napagtanto nila na iba ang kanyang ugali sa labas ng stream, at nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano siya hindi nakakakuha ng sapat na mga views na iniisip na kailangan niyang pagbutihin pa. Nakita namin siyang umiinom ng Strong Zero, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano niya ito kagusto, na nagsasabing gagawin niya ang lahat para lang ma-enjoy ito. Ngunit naririnig siya ng lahat, na pagtatanto na hindi siya inosente gaya ng inaakala nila. Pinapanood niya ang stream ng isang VTuber na nagngangalang Hakari, na naglalaro ng online game na tinatawag na Sausage Legend. Sinabi niya sa kanyang mga manonood ang tungkol dito, na sinasabing hindi niya mapigilan ang paglalaro nito, ngunit sa tingin nila ay mukhang katawa-tawa ang laro. Binasa ni Ayoki ang mga komento habang binanggit ni Hakari na ang mga sausage ay matigas at malakas, kaya nagsimula siyang tumawa. Iniisip na si Hakari ay masyadong dalisay para sa mundong ito, at ang kanyang content ay nakakatawa dahil ang mga sausage ay nagpapa-imagine ng lahat ng bagay. Iniisip ni Ayoki na para siyang sanggol, at patuloy siyang umiinom. Habang naglalaro si Hakari, nakahanap siya ng kapareha, kaya inaabangan ni Ayoki na makita ang laban. Hinahampas niya ang kanyang sausage laban sa kanyang kalaban, at nanalo siya sa kanyang laban, kaya nagpapatuloy siya sa susunod na laban. Ngunit ang kanyang susunod na kalaban ay may katawa-tawa na pangalan, kaya't humagalpak ng tawa si Ayoki, at pinanood niya ang laban habang nagtataka si Hakari kung bakit mukhang saging ang kanyang kalaban. Nanalo si Hakari sa laro, ngunit binanggit niya na nagawa niyang makamit ang isang matamis na release, habang binanggit ni Ayoki na siya ay balisa. Ngunit pinagtatawanan siya ng kanyang mga manunood na iniisip na siya ay nakakatawa. Nagpaalam si Hakari, at tinapos niya ang kanyang stream habang binanggit ni Ayoki na siya ay kamangha-mangha, iniisip na ito ang dahilan kung bakit siya sikat. Kumuha ng isa pang inumin si Ayoki habang iniisip niya kung paanong wala siya sa level ni Hakari, kaya kailangan niyang pagbutihin dahil hindi siya kumikita ng sapat. Binuksan niya ang stream ng isa pang sikat na VTuber na nagngangalang Charmy, na gumagawa ng ASMR content, at natutuwa siya sa tunog ng kanyang boses, sa pag-aakalang ito ay kamangha-mangha. Binanggit ni Charmy na gagamit siya ng kahoy na earpick para linisin ang kanilang mga tainga, at nagsimula siya sa kanang tainga, na nagtatanong sa kanyang mga manunood kung ito ay maganda sa pakiramdam. Nasisiyahan si Ayoki sa karanasan, at nakatulog siya, ngunit nagsimula siyang humilik ng malakas, at naririnig ito ng kanyang mga manunood. Kaya nagsimulang magsalita ang lahat tungkol sa kanya, habang nagsisimula siyang makakuha ng mas maraming manunood. Kinabukasan, nakita namin si Ayoki na natutulog sa sahig nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manager na si Sasaki. Kaya nagising siya, pero hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa sobrang dami ng nainom niya. Sinagot niya ang tawag, at sinabihan siya ni Sasaki na tumahimik dahil kasalukuyang inilalantad niya ang sarili sa publiko. Kaya hinihiling niya sa kanya na manatiling kalmado hanggat maaari. Sinabi niya sa kanya na i-off ang kanyang stream. Kaya't sa wakas ay napagtanto ni Ayoki niya ito na off, at nanunood pa rin sa kanya ang kanyang mga manunood. Ngunit mukhang nag-e-enjoy sila sa kanyang content, at mayroon siyang mahigit 10,000 viewers, kaya hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Binasa niya ang mga komento at napagtanto niya na siya ang numero 1 trending topic sa social media, kaya nabalisa siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Sasaki na siya ay gumagawa ng mahusay dahil ang kanyang channel ay sumisikat, sinasabing gagawin niya ang lahat para suportahan siya. Ngunit nakaramdam ng sakit si Ayoki, kaya sumuka siya bago tapusin ang kanyang pag-stream. Humingi siya ng paumanhin kay Sasaki, sa pag-aakalang siya ay nag-mess up dahil napanood siya ng lahat habang siya ay lasing. Kaya sa tingin niya ay nasira ang kanyang imahe, ngunit ipinahayag ni Sasaki na inaasahan na ito ng kanilang kumpanya dahil alam nilang may pagkabaliw siya noong kapanayaman nila siya.
Ngunit hindi niya naaalala ang kanyang interview, kaya ipinaalala ni Sasaki sa kanya kung ano ang nangyari, na nagsasabi na ginawa niya ang impresyon sa kanyang personalidad. Kaya inisip nila na niloloko niya ang kanyang mga manonood sa pagpapanggap niyang isang inosenteng babae, para masurpresa niya ang mga ito nang tuluyan na niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit itinanggi niya ito, tinanong si Sasaki kung bakit nila siya tinanggap kung alam nilang baliw siya. Kaya ipinaliwanag ni Sasaki na nakita ng kumpanya ang potensyal sa kanya, iniisip na sisikat siya. Ngunit sa tingin ni Aoki ay walang espesyal sa kanya. Ipinapaalala ni Sasaki sa kanya na pinag-uusapan siya ng lahat na sinasabing mukhang kawili-wili siya, kaya inaabangan nila ang kanyang susunod na stream. Alam ni Sasaki na kailangan nilang gumawa ng mga paghahanda, ngunit sinabi niya kay Aoki na laging i-enjoy ang sandali, pinapayuhan siyang ihinto ang pagpapanggap na isang inosenteng babae dahil alam na ng kanyang mga manonood kung ano talaga siya. Ibinahagi niya ang mga komento, na pagtantong nasiyahan ang mga manonood sa panonood sa kanya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hakari. Sinagot niya ito, at binabati siya ni Hakari sa pagiging viral, ngunit inihayag niya na nanood siya ng mga clip ng kanyang stream at narinig na binanggit ni Aoki na siya ay balisa. Kinabahan siya, ngunit ipinahayag ni Hakari na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya tinanong niya ang kanyang manager tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang papuri. Kaya, si Hakari ay nasiyahan at inimbitahan si Aoki na makipag-collab sa kanya. Tinapos nila ang tawag, at nagtungo si Aoki sa isang convenience store kung saan nagbasa siya ng mensahe mula sa kanyang genmate, na nagsasabi sa kanya na siya ay kahanga-hanga. Sa tingin niya, lahat ng tao mula sa kanyang kumpanya ay kahanga-hanga, at nakikita namin ang kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang karera habang naaalala niyang nagdebo siya 3 buwan na ang nakakaraan. Akala niya ay magiging madali ang buhay ng isang VTuber, ngunit nahirapan siyang palakihin ang kanyang channel habang ang lahat ng mga VTuber sa kanyang henerasyon ay mas mahusay kaysa sa kanya. Kaya naman, nahihirapan siyang mabuhay, ngunit iniisip niya ang mga komento, na pagtantong nag-enjoy ang mga manonood sa kanya, kaya nagpasya siyang ihinto ang pagpapanggap na inosente. Umuwi si Aoki, at sinimulan niya ang kanyang stream habang ipinapakita niya ang kanyang tunay na personalidad, at masaya ang mga manonood na makita ito. Napagtanto niya na tanggap na siya ng mga ito kung sino siya. Nagsimula siyang uminom muli, at humihingi siya ng paumanhin dahil nakalimutan niyang i-off ang kanyang stream, ngunit tinanong siya ng isa sa kanyang mga manonood kung bakit siya umiinom pa rin. Ipinaliwanag niya na pinaplano niyang huminto, ngunit walang pakialam ang management, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ito. Tinanong siya ng isa pang manunood kung lasing ba siya, kaya inamin niyang medyo, pero kinabahan siyang magsuka sa harap ng maraming tao pero nagbukas siya ng isa pang inumin. Nagtataka ang mga manunood kung bakit hindi na siya puro, pero sinabi niya sa kanila na walang nagbago, sinabing inosente pa rin ang kanyang modelo. Sinimulan nila siyang insultuhin, ngunit nasisiyahan siyang magbasa ng mga komento, at nagpapasalamat siya sa Strong Zero sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na maging kanyang sarili. Sinabi niya sa kanila na pakakasalan niya ito kung kaya niya, at nalito sila, ngunit hiniling nila sa kanya na ipaliwanag ang sinabi niya noong pinapanood niya si Hakari. Kaya, ipinaliwanag ni Aoki na siya ay tapat lamang, at iniisip ng kanyang manunood na wala siyang filter, ngunit ipinaliwanag niya na mayroon siya, sinabing sira lang ito. Patuloy niyang tinatangkilik ang kanyang mga inumin habang napagtanto niyang masaya ang kanyang trabaho. Napagtanto niya na pinapanood siya ng 2 sikat na VTuber, na nagngangalang Ochoki at Kamanari, dahil nag-iwan sila ng mga komento para sa kanya. Kaya, tinawag niya silang kanyang senpai, na sinasabi sa kanila na mahal niya sila, at hiniling niya sa kanila na pakasalan siya at magkaroon ng kanyang mga anak. Hindi makapaniwala ang mga manunood na napakadirekta niya, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga ito ang kanyang mga paboritong streamer, kaya hindi niya pinapalampes ang pagkakataon. Binanggit ni Ochoki na namumula siya, kaya naisip ni Aoki na may pagkakataon siya. Sumasang-ayon si Ochoki na makipag-collab sa hinaharap, kaya inaabangan ito ni Aoki, at nangako si Kamanari na sasali sa kanila. Tuwang-tuwa si Aoki na gusto siyang makita ng mga paborito niyang VTubers, iniisip kung nananaginip ba siya, ngunit alam niyang totoo ito, sa pag-aakalang nakamit lang niya ito salamat sa kanyang Strong Zero na inumin. Kinabukasan, naisip ni Aoki ang lahat ng sinabi niya sa kanyang stream, kaya nahihiya siya, nagtataka kung bakit siya nag-propose sa kanyang paboritong VTubers.
Nakikita niya ang isang lata ng Strong Zero, at sinisisi niya ito sa lahat, sa pag-aakalang naiinis siya nito sa sarili, ngunit alam niyang nakatulong ito sa kanya na mapabuti ang kanyang karera. Narinig niyang tumatawag ito sa kanya, kaya tumungo siya sa refrigerator at kumuha ng isa pang inumin. Nagsimula siya ng isa pang live stream, at inanunsyo niya na makikipag-collaborate siya sa isa pang VTuber, na sinasabi sa lahat na lasing na siya dahil buong araw siyang umiinom, kaya iniisip nilang baliw siya. Inihayag niya ang kanyang partner, at ipinakilala sa lahat ang kanyang kaibigan na si Ashira at tinawag siyang kanyang ina. Nagtataka ang mga manunood kung si Ashira ba talaga ang kanyang ina, kaya ipinaliwanag ni Aoki na tinawag niyang ina si Ashira dahil siya ang nagdisenyo ng kanyang karakter. Ngunit iniisip ni Aoki ang tungkol sa ganap na pagpapahayag ng sarili, at iniisip ni Ashira na siya ay nasa problema, habang tinanong siya ng isang manunood kung ito ang kanyang unang pagkakataon na makita si Aoki sa Strong Zero mode. Kaya kinumpirma niya ito, sinabing hindi niya nakitang umiinom siya, at ipinaliwanag ni Aoki na umiinom lamang siya sa gabi habang natutulog si Ashira. Nagpa siya silang sagutin ang mga tanong, at tinanong sila ng isang tagahanga tungkol sa maximum na bilang ng Strong Zeros na maaaring inumin ni Aoki, kaya ipinahayag niya na 3 lata lang ang maaari niyang inumin sa isang gabi. Ngunit naalala niya na dati siyang isang corporate slave, at kinasusuklaman niya ang kanyang trabaho, kaya nagpa siya siyang mag-resign. Upang ipagdiwang ang kanyang pagre-resign, nagpa siya siyang makipag-inuman, at nakaubos siya ng 6 na lata bago siya nawalan ng malay. Sinabi niya na hindi siya maayos ngayon, kaya kinukutsa siya ni Ashira, habang tinatanong siya ng isang manunood kung ayos lang siya kinabukasan. Kaya ipinaliwanag ni Aoki na nagkaroon siya ng pinakamasamang hangover sa buhay niya, at naisip niyang malulunod siya sa kanyang suka. Sa tingin ni Ashira ay nakakatakot ito, at pinayuhan niya si Aoki na bigyan ng pahinga ang kanyang atay dahil ayaw niyang magkasakit siya. Ngunit ipinaliwanag ni Aoki na kailangan niyang mag-stream bukas, at kailangan niyang uminom para maging in karakter. Sinabihan siya ni Ashira na mag-stream ng matino, sinabing namimiss niya ang kanyang dalisay na karakter, kaya pumayag si Aoki na gawin ito. Nagpatuloy sila sa susunod na tanong, at iniisip ng isang manunood kung okay lang si Aoki, tinanong siya kung gusto niya ng isa pang inumin. Kaya sinabi niyang oo, ngunit hindi ito pinayagan ni Ashira, kaya nagsimula siyang sumigaw, at natutuwa ang mga manunood. Isang fan ang nagtanong kay Aoki tungkol sa kanyang unang karanasan sa Strong Zero drink, kaya inihayag niya na hindi niya ito nagustuhan noong una dahil hindi niya gusto ang amoy. Ngunit nang makita niya ito kinabukasan, napagtanto niya na nahulog na ang loob niya rito. Tinanong siya ni Ashira kung niloko ba niya si Strong Zero, kaya inamin ni Aoki na naisipan niyang bumili ng iba pang inumin, ngunit palagi niyang binabalikan ito, at napagtanto ng lahat na nahuhumaling siya dito. Binasa ni Ashira ang susunod na tanong, tinanong siya kung ano ang naramdaman niya nang nakalimutan niyang i-off ang kanyang stream. Binanggit ni Ashira na ang nagtanong ay palaging may gusto sa kanya, kaya gusto niyang magtagumpay siya bilang isang VTuber. Hindi alam ni Aoki kung ano ang sasabihin dahil hindi siya sanay na makatanggap ng mga positibong komento, kaya nagpa siya siyang isave ito para mamaya. Ngunit sinabihan siya ni Ashira na sagutin ito, kaya ipinaliwanag ni Aoki na naramdaman niyang huli na siyang nagising para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa high school, at iniisip ni Ashira na isa itong bangungot, umaasang hindi na ito mangyayari sa kanya muli. Pinag-uusapan nila ang iba pang mga tanong, at lahat ito ay tungkol sa mga inumin, kaya sinagot ni Aoki ang Strong Zero sa kanilang lahat. Ibinunyag niya na siya ay masyadong mahirap para bumili ng isang desenteng merienda, ngunit siya ay babae ng Strong Zero, kaya handa niyang gastusin ang lahat ng kanyang pera dito. Sinabi ni Ashira sa lahat na gumagabi na, at nagpa siya si Aoki na tapusin ang stream sa kanyang pagganap. Nagsisimula siyang kumanta ng isang kanta tungkol sa Strong Zero, habang pinag-uusapan niya kung gaano ito kahanga-hanga, ngunit biglang hindi nagmi-make sense ang lyrics, at nababalisa siya habang pinapatawag niya ang lahat ng Strong Zeros mula sa buong Japan. Tinapos nila ang stream, at sinabi ni Aoki na masaya siya, ngunit binanggit ni Ashira na mayroon siyang ipapakita sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng isang bagong disenyo, na nagpapakita na iginuhit niya ito nang nakalimutan ni Aoki na tapusin ang kanyang stream. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ito, at sa palagay ni Ashira ay nababagay ito sa kanya, kaya't inaasahan niyang makita niyang gamitin niya ito. Kinabukasan, pumunta si Aoki sa opisina ng kanyang kumpanya, kung saan sinabi sa kanya ni Sasaki na mukhang maganda ang kanyang bagong konsepto ng modelo, ngunit hindi sigurado si Aoki tungkol dito.
Kaya, sinabihan siya ni Sasaki na magkaroon ng kumpiyansa dahil siya ang pinakamahusay na VTuber sa kanyang henerasyon. Ngunit tinanong niya si Sasaki kung inaaprobaha ba niya ang kanyang pag-uugali, kaya ipinaliwanag niya na okay lang dahil walang pakialam ang kumpanya sa ginagawa ng mga VTuber, basta pinapanood sila ng mga manunood. Tinitingnan ni Aoki ang kanyang bagong disenyo ng karakter, na pagtantong pinaghirapan ito ni Ashira kaya nagpa siya siyang gamitin ito, at nagsimulang magtrabaho ang kumpanya sa kanyang bagong modelo. Sinabi sa kanya ni Sasaki na nagpaplano sila ng music video sa kanilang kasalukuyang mga streamer, ngunit alam niyang hindi siya marunong kumanta. Kaya, sinabi sa kanya ni Sasaki na maaari siyang magkaroon ng pansuportang papel at uminom ng mga strong zero habang ang iba ay gumaganap. Ngunit nagpa siya siyang mag-practice sa pagkanta para makapagtanghal siya kasama sila. Sinabi sa kanya ni Sasaki na sabay sana silang magtatanghalian, ngunit hindi siya makakarating doon, kaya sinabihan niya si Aoki na sumama sa iba sa halip, sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa mga gastos dahil babayaran ito ng kumpanya. Nagtataka si Aoki kung sino ang makakasama niya, at nakita namin siya sa isang restaurant nang mapagtanto niyang kakain siya kasama sina Kaminari at Ochoki. Formal nilang ipinakilala ang kanilang sarili, na nagsasabing masaya silang makatrabaho siya, at ibinunyag ni Ochoki na ipinadala niya ang imbitasyon dahil gusto niyang talakayin ang kanilang nalalapit na collab. Napagtanto ni Ochoki na kinakabahan si Aoki, kaya sinabihan niya itong mag-relax dahil magkasing edad lang sila, kaya hindi na kailangang maging masyadong formal sa kanila, na ipinapaalala sa kanya na nag-propose na siya sa kanila. Humingi si Aoki ng paumanhin para dito, ngunit sinabi sa kanya ni Kaminari na okay lang dahil akala ng lahat ay nakakatawa ito. Binanggit ni Ochoki na strong zero ang nasa menu, na sinasabi sa kanya na uminom, ngunit sa palagay niya ay mukhang wala ito sa lugar, iniisip na ginulo ni Ochoki ang menu. Ngunit sinabihan siya ni Kaminari na huwag mag-alala dahil ang pamilya ni Ochoki ang may-ari ng restaurant. Tumanggi siyang uminom kasama nila, ngunit pinilit siya ni Ochoki, kaya nolasing siya, at nagsimula na silang mag-stream. Ibinunyag ni Aoki na magsasagawa sila ng karaoke. Ipinaliwanag ni Kaminari na hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil pinag-uusapan pa rin nila ang kanilang collab, ngunit nauwi sila sa pagsisimula ng stream ng walang plano. Nagpa siya silang sagutin ang mga tanong, at tinanong ng isang tagahanga si Ochoki kung anong uri ng babae ang gusto niya, kaya ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga masisipag na babae na palaging nasa likod niya. Sa tingin ni Aoki ay si Kaminari ang tinutukoy niya, at kinumpirma niya ito, kaya natarante si Kaminari, at nagpa siya si Aoki na iwan sila sa silid para hindi siya makahadlang sa kanila. Gusto ni Ochoki ang paraan ng pag-iisip niya, sinasabing nagsisimula na siyang magustuhan, kaya nagmumungkahi siya na silang tatlo, ngunit tumanggi si Kaminari, sinabing kailangan nilang baguhin ang paksa. Binasa nila ang susunod na tanong, na nagtatanong kay Kaminari tungkol sa pinaka-nakakapagod na pakikipagkalab na nagawa niya. Kaya, inihayag niya na dati siyang nakikipagkalab sa VTubers mula sa una at ikalawang henerasyon, ngunit hindi niya na-enjoy ang karanasan dahil mahirap silang makatrabaho. Isang fan ang nagtanong kina Ochoki at Kaminari kung ano ang gusto nilang makitang gawin ni Aoki, kaya sinabi ni Kaminari na gusto niyang makita siyang kumakain habang umiinom, ngunit gusto ni Ochoki na panoorin niyang muli ang kanyang hindi sinasadyang stream. Isinasaalang-alang niyang gawin ito, at nagsimula silang kumanta ng mga kanta habang tinatangkilik ng mga manonood ang live stream, na napagtanto na si Aoki ay isang mahusay na mga awit ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay dahil sa strong zero. Pagkatapos ng stream, inamin ni Aoki na masaya siya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Ashira, na nagtanong sa kanya kung kailan siya gagawa ng isang matino na stream. Kaya, napagtanto ni Aoki na kailangan niyang gawin ito kapag nakakuha siya ng pagkakataon. Tinanong ni Ochoki kung nakilala niya ang kanilang unang henerasyong senpai, si Asa Jerry, ngunit sinabi niyang hindi pa niya ito nakilala, iniisip kung anong uri siya ng tao. Ipinaliwanag ni Kaminari na siya ay tulad ng sagisag ng kanilang kumpanya, at maaring mahirap siyang pakitunguhan, ngunit ipinahayag ni Ochoki na si Asa Jerry ay pinag-uusapan ang tungkol sa kanya, sa pag-aakalang siya ay kamangha-mangha. Nagpa siya silang tawagan ito ng isang araw, at masaya si Aoki na alam ni Asa Jerry ang tungkol sa kanya. Naalala niya na pinagsamantalahan siya ng isang kumpanya pagkatapos niyang magtapos ng high school, at hindi siya kailanman nag-enjoy sa kanyang trabaho, ngunit nakita niya ang mga VTuber, at agad niyang nagustuhan ang mga ito. Patuloy siyang nagtatrabaho para sa kanyang kumpanya, ngunit isang araw na pagtanto niya na pagod na siya.
Nalaman niya na ang ahensya ng VTuber ay kumukuha para sa kanilang ikatlong henerasyon, kaya nagpa siya siyang mag-apply, ngunit nakalimutan niya ang nangyari sa panayam dahil labis siyang kinakabahan. Natanggap siya sa kumpanya, kaya huminto siya sa kanyang trabaho at nagsimulang magtrabaho bilang isang VTuber, ngunit nahirapan siyang makipagsabayan sa iba hanggang sa siya ay nagsimulang maging kanyang sarili. Kinabukasan, siya ay may matinong stream kung saan siya ay bumalik sa kanyang inosenteng sarili, kaya nataranta ang mga fans niya. Nagpa siya siyang maglaro ng isang laro na tinatawag na Getting Over It, ngunit pagkalipas ng ilang oras, nakikita naming nagalit siya dahil nahihirapan siyang magkaroon ng progress, at napagtanto ng kanyang mga manonood na hindi siya pasensyosa, kahit na siya ay matino. Bumabalik siya sa simula, kaya nagsimula siyang magalit dito at nauwi pa sa pagsira sa kanyang mikropono, napagtantong muli siyang nagkamali. Pagkatapos nito, nakatanggap si Aoki ng tawag mula kay Charmy, na nagpahayag na pinapanood niya ang kanyang stream, kaya alam niyang nasira niya ang kanyang mikropono. Nag-aalok siya na bigyan siya ng kapalit na sinasabi sa kanya na pumunta sa kanya. Kaya, binisita ni Aoki ang apartment ni Charmy, napagtantong mukhang maganda ito, at ginagamit ni Charmy ang banyo gaya ng nabanggit ni Aoki na hindi siya nahihiya gaya ng inaasahan niya. Ipinakita sa kanya ni Charmy ang mikropono na hindi niya ginagamit na nagbibigay sa kanya ng ASMR mic upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na pumili ng isa pa, sinabing kailangan niyang gumamit muli ng banyo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Aoki na pumunta na siya. Kaya, ipinaliwanag niya na pumupunta siya sa banyo sa isang 3 round burst, at nagmamadali siyang pumunta sa banyo nang mapagtanto ni Aoki na siya ay isang weirdo. Pagkatapos niyang bumalik, pumili si Aoki ng mikropono, ngunit binanggit niya na kailangan niyang pumunta muli sa banyo. Tinanong siya ni Aoki kung ano ang ginagawa niya doon. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya nagbabanyo tulad ng isang normal na tao, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Aoki. Kaya inamin niya na kailangan niyang mag-relax dahil kinakabahan siya sa tuwing may kausap siya. Naghanda siya ng pagkain para kay Aoki, na nagbibigay sa kanya ng isang strong zero, at nagtataka siya kung bakit mayroon nito si Charmy. Kaya't inihayag niya na ang kanilang kumpanya ay nag-message sa kanya, na sinasabi sa kanya na ihanda ito. Nagpa siya si Aoki na inumin ito, kaya nolising siya, at nagsimula silang mag-stream ng magkasama. Binanggit ni Charmy na nag-e-enjoy siyang makasama siya dahil matagal na rin siyang hindi nakakasama kahit kanino. Sinasabi nila sa mga manunood kung ano ang aasahan sa collab na sinasabing papangalanan ni Charmy ang isang sitwasyong nahihirapan siya dahil nahihiya siya, at tutulungan siya ni Aoki na harapin ito. Binanggit niya na nahihirapan siyang tumawag ng waiter sa isang restaurant, kaya iminungkahi ni Aoki na iuntog ang kanyang ulo sa mesa hanggang sa lumapit sa kanya ang waiter at kunin ang kanyang order. Ngunit sa palagay ni Charmy ay masyadong sukdulan ang kanyang pamamaraan, at maaaring arestuhin siya ng mga pulis dahil sa pagdudulot ng eksena. Ipinaliwanag ni Aoki na mahirap magkaroon ng kumpiyansa na makipag-usap sa mga tao, at inihayag niya na sinanay siya sa kanyang mapang-abusong lugar ng trabaho upang makihalubilo sa iba. Kaya naisip ni Charmy na kailangan lang niya ng push na hinihiling kay Aoki na tulungan siyang bumuo ng kanyang kumpiyansa sa panahon ng kanilang collab, at pumayag siyang gawin ito. Kaya sinabi sa kanya ni Charmy ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Pagkatapos ng stream, napagtanto ni Charmy na maggagabi na, kaya tinanong niya si Aoki kung paano siya uuwi, at nagbiro siya tungkol sa pagpapalipad ng gabi. Ngunit si Charmy ay nasa sabik na sinasabing gusto niyang laging makapag-sleepover kasama ang kanyang mga kaibigan, at ibinibigay niya kay Aoki ang lahat ng kailangan niya. Tinanong niya siya kung gusto niyang maligo ng magkasama, kaya natarante si Aoki, ngunit ipinaliwanag ni Charmy na nagbibiro lamang siya. Napagtanto ni Aoki na siya ay lubhang hindi mahuhulaan. Nang maglaon ay nahihiya siya, at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon habang ipinapaliwanag niya na masyado siyang nasa sabik. Pero sinabi sa kanya ni Aoki na okay lang. Nag-aalok si Charmy na linisin ang kanyang mga tainga, at humiga siya habang naghahanda si Charmy na magsimula. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay, kaya natakot si Aoki, iniisip na malapit nang masira ang kanyang tainga. Inamin ni Charmy na kinakabahan siya dahil hindi pa niya ito nagawa noon, ngunit nakakapag-relax siya, at na-enjoy ni Aoki ang karanasan, sinabing gusto niyang matulog sa tabi niya. Kaya inaabangan ito ni Charmy, sa pag-aakalang sa wakas ay nagiging normal na siyang tao. Umuwi si Aoki, ngunit nakikita namin na siya ay kinakabahan dahil malapit na niyang ibunyag ang kanyang bagong disenyo ng karakter.
Sinimulan niya ang kanyang stream, na sinasabi sa lahat na magse-celebrate sila, at malapit nang ibunyag ang kanyang bagong damit. Ang kanyang mga manonood ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pera, kaya nagpasalamat siya sa kanila, na nagsasabing siya ay matino pa rin, at siya ay magkakaroon ng kanyang unang inumin. Pero alam ng lahat na nagsisinungaling siya. Nagulat si Aoki na ang kanyang mga manonood ay nag-donate ng pera, at hindi niya alam kung bakit nila ito ginagawa, ngunit nagpapasalamat siya sa kanila para sa kanilang suporta, na sinasabing binibigyan nila siya ng kapangyarihang lumaban. Nagsimula siyang uminom, at napagtanto niya na ang isa sa kanyang mga manonood ay nagbigay sa kanya ng isang malaking halaga ng pera. Kaya tuwang-tuwa siya, sinasabing kamangha-mangha ang kanyang pakiramdam, ngunit nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang ingay habang iniisip ng kanyang mga manonood kung malapit na siyang magsuka. Ngunit nakikita namin ang kanyang pag-iyak sa kagalakan dahil hindi siya kailanman nakaramdam ng labis na pagmamahal, sinabi na ang kanyang dating pinagtatrabahuhan ay nasira ang kanyang paggalang sa sarili. Binanggit niya na gagamitin niya ang pera para bumili ng Strong Zero, ngunit napagtanto niya na huminto ang kanyang mga manonood sa pag-donate dahil alam nilang hindi maganda para sa kanya ang alak. Kaya't ipinaliwanag niya na nagbibiro lamang siya, at sinabi niya sa kanila na iinom siya moderately. Binanggit niya na malapit na niyang ipakita ang kanyang bagong damit, at nagsimula siya sa kanyang mga binti, kaya nasa sabik ang lahat. Ginagamit niya ang kanyang bagong outfit, at sa tingin nila ay kahanga-hanga siya, kaya nagpasalamat siya kay Ashire para sa kanyang bagong disenyo ng character, at napagtanto niya na binigyan siya ni Ashire ng 10,000 yen. Binabasa niya ang mga komento, at may nagtanong sa kanya tungkol sa streamer na tinitingala niya. Kaya ipinahayag ni Aoki na gusto niyang matulad kay Asa Jerry dahil gusto niyang mamuno sa iba. Napagtanto niya na ang kanyang mga manonood ay nasisiyahan sa pakikinig sa kanya, at gusto nila siya kung sino siya. Ngunit sinabi niya sa kanila na gusto pa rin niyang mag-stream ng matino. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hakari, na binabati siya sa kanyang bagong modelo. Binanggit ni Aoki na ngayon na kaya na niyang bumili ng mga laro, gusto na niyang makipaglaro sa kanya. Kaya iminumungkahi ni Hakari na gumamit ng dance pad para maglaro ng Dark Souls, at iniisip ng mga manonood na mawawasak siya. Ngunit ipinaliwanag ni Aoki na hindi niya alam kung paano gumamit ng mga espesyal na controller. Tinanong siya ng isang manunood tungkol sa kulay ng kanyang damit na panloob, habang binanggit ni Ashire na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang outfit ay ang kanyang mga hita, at alam niyang magugustuhan ito ng mga manunood dahil ang mga ito ay degenerate. Sumama sa kanya si Charmy, ngunit siya ay kinabahan, at nagsimula siyang magsalita ng walang silbi nang ihayag ni Aoki na siya ang nagbigay sa kanya ng bagong mikropono. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isa pang streamer na pinangalanang Helena, na binanggit na si Asa Jerry ay nanonood. Kaya nataranta si Aoki, ngunit sa tingin niya ay ginagaya lang ni Helena si Asa Jerry, kaya naisip niyang ginugulo siya ni Helena. Kaya't nagtanong siya sa kanya ng mga kakaibang tanong, at nagmumungkahi na magkasama silang magsagawa ng stream na kumakain ng bug. Ngunit madaling sumang-ayon si Helena sa lahat ng kanyang kakaibang kahilingan, kaya hindi niya alam kung paano tutugon. Tinapos ni Helena ang tawag, at hindi makapaniwala si Aoki, sa pag-aakalang kakaiba ang tawag. Ngunit biglang tumawag muli si Helena at ibinunyag na si Asa Jerry talaga ang nakausap niya, sinabing gusto nila siyang sorpresahin. Kaya nabigla siya, napagtantong nakausap niya ang paborito niyang streamer. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang lahat ng mga order ni Aoki, at nakita namin na ito ay isang controller para sa isang fitness game. Nasasabik siyang sabihin sa lahat ang tungkol dito, at nagsimula siyang mag-stream habang tumatanggap siya ng 10,000 yen mula sa isang manunood na bumabati sa kanya sa pakikipag-usap kay Asa Jerry. Kaya naging masaya siya, sinasabing natutuwa siyang nagkaroon siya ng pagkakataong makausap siya. Sinabi niya sa lahat na maglalaro sila ng fitness game, at binanggit niya na lagi niyang gustong bilhin ang controller ngunit wala siyang pera para bayaran ito. Pero ngayong kumikita na siya, kaya na niya, at nagpapasalamat siya sa mga manunood sa pagsuporta sa kanya. Binanggit niya na magsistream din sina Hakari at Kamanari, at sinimulan niya ang laro habang tinanong siya ng system kung siya ay pisikal na aktibo. Naisip niyang sabihin sa system na madalas siyang nagsasanay, ngunit alam ng kanyang mga manunood na nagsisinungaling siya, na nagbabala sa kanya na mahihirapan siya kung pipiliin niya ang maling opsyon. Kaya't sinabi niya sa sistema na hindi siya nag-eehersisyo at tinanong siya kung gaano siya kahirap magsanay. Kaya siya ay pumili ng katamtaman.
Sinasabi nito sa kanya na ibaluktot ang controller sa abot ng kanyang makakaya, kaya sinusunod niya ang mga tagubilin, at sinusukat nito ang kanyang lakas. Ngunit sa tingin ng lahat ay mahina siya, kaya nagpa siya siyang subukang muli, binaluktot ang controller ng buong lakas, at nakakakuha siya ng mas mataas na puntos. Ngunit siya ay napagod habang sinasabi sa kanya ng system na nakumpleto na niya ang pag-setup. Nasa sabik siyang simulan ang laro, ngunit tumungo muna tayo kay Kaminari dahil nahihirapan siyang tapusin ang mga gawain, at nasisiyahan ang kanyang mga manonood na marinig ang kanyang pakikibaka. Pagod na si Hakari, at nalaman namin na nagpa siya siyang subukan ang pinakamataas na difficulty, ngunit hindi siya sigurado kung makukumpleto niya ito, at nagpa siya siyang gawin pa rin ang kanyang makakaya, na nakikita ito bilang isang hamon. Mukhang magaling na siya, ngunit si Aoki ay mukhang malapit na siyang masawi, at nakiusap si Kaminari sa sistema na wakasan ang kanyang pagpapahirap. Nagpupumilit si Aoki na itaas ang kanyang mga paa para sa huling ehersisyo, ngunit nakumpleto niya ito, at nagtataka siya kung bakit napakahirap ng pagsasanay, ngunit sa palagay niya ay epektibo ang pag-eehersisyo. Pagkatapos nito, nagsimulang magreklamo si Aoki tungkol sa pananakit ng muscles na pagtantong masakit ang kanyang buong katawan, at sa palagay niya ay may isang paraan lamang upang maalis ang sakit. Kumuha siya ng isang lata ng Strong Zero, at ininom niya ito, kaya gumaan agad ang pakiramdam niya. Nagsimula siyang mag-stream muli, na nagsasabing gusto niyang matuto mula sa kanyang mga kapwa streamer, kaya nagpa siya siyang tingnan ang mga ito, at napagtanto niyang live si Hakari. Alam niyang binibigyan siya ni Ashirin ng mga aralin sa sining, kaya nagpa siya siyang panoorin siya. Nakita namin si Hakari na gumuhit ng mga larawan ni Aoki, na sa tingin niya ay mukhang cute, ngunit ipinahayag ni Hakari na siya ay gumagawa ng mga gawain sa buong panahon dahil gusto niyang lumakas, at hindi makapaniwala si Aoki na nagawa niya ito. Napagtanto ni Aoki na si Asa Jerry ay live din, kaya nagpa siya siyang tingnan siya. Naglalaro ng card game si Asa Jerry, ngunit napagtanto niyang basura ang kanyang mga card, kaya nagalit siya, at nagsimula siyang magalit. Siya ay nakikipaglaro laban sa isa pang manlalaro, at sa tingin niya ay may pagkakataon siya, ngunit ang kanyang kalaban ay nagpatawag ng isang demonyo na pumaslang sa kanya sa isang hit. Kaya't nagalit siya at hinampes ang kanyang mesa, ngunit humingi siya ng tawad at sinisi ang tunog sa kanyang kapitbahay. Napagtanto niya na pinapanood siya ni Aoki, kaya ipinakita niya sa lahat ang kanyang Aoki card, sinasabing maaari itong mag-transform sa Strong Zero mode, at hindi makapaniwala si Aoki na ginawa niya ang card, iniisip na dapat ay nanonood siya sa kanyang mga stream. Kinabukasan, nakatanggap si Aoki ng tawag mula kay Sasaki, na nagsabi sa kanya na magkakaroon siya ng collab sa pagkanta kasama ang iba pang mga streamer, kaya kailangan niyang pumunta sa kanilang studio. May dumating na kotse para sunduin siya, habang ipinakilala ng driver ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng staff ng kanilang kumpanya. Ibinunyag niya na pinipigilan siya ng mga pulis na hingin ang kanyang lisensya dahil sa tingin nila ay napakabata pa niya para magmaneho. Kaya naisipan niyang ilagay ang kanyang lisensya sa kotse, ngunit hindi niya ito magawa. Iniisip ni Aoki na siya ay balisa, ngunit wala siyang pakialam, sinabi na mayroon siyang lisensya para sa isang sandali, kaya hindi na niya kailangan ang sticker ng baguhan. Ngunit ayaw niyang alisin ito dahil hihingin ng mga pulis ang kanyang lisensya, at nagpa siya siyang palamutihan ang kanyang kotse gamit ang sticker. Akala niya ay mukhang cool ito, ngunit masyado siyang nakakakuha ng atensyon para sa pagmamaneho nito, kaya kailangan niyang tanggalin ang mga ito. Dumating sila sa studio, kung saan nakatagpo nila si Helena, na nagsabi kay Aoki na katatapos lang mag-record ni Ashira at Hakari. Binabati nila siya, ngunit napagtanto nilang kinakabahan siya, at ipinaliwanag ni Aoki na hindi niya alam kung paano lalapitan ang mga ito dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na magkita ng personal. Kaya formal silang nagpakilala, at binanggit ni Hakari na kakaiba ang pakiramdam dahil matagal na silang magkakilala. Sinimulan ni Aoki ang kanyang pag-record habang ang isang producer ay nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin, na nagsasabi sa kanya na kumilos ng maayos. Pagkatapos nito, nakita namin si Aoki na nagpapahinga, ngunit sinabi ni Sasaki sa kanya na oras na para sa kanyang susunod na session, at kailangan niyang pumasok sa Strong Zero mode bago ang pag-record. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang uminom, ngunit sinabi sa kanya ng driver na hindi niya ito kakailanganin, at nagbago siya bilang Asa Jerry. Hindi makapaniwala si Aoki, napagtantong may date silang magkasama sa pagmamaneho, at malapit na siyang mag-record kasama niya, kaya nakaramdam siya ng kakaiba.
Inaasahan ni Asa Jerry na makatrabaho siya, at naghahanda sila para sa pag-record. Pagkaraan ng ilang oras, inilabas ang kalab sa pagkanta, at sa tingin ni Aoki ay perpekto ito. Sinabi niya sa kanyang mga manonood na mayroon siyang mahalagang anunsyo na gagawin, at ibinunyag niya na magiging senior na siya dahil malapit nang magdebu ang ika-4 na henerasyon. Inaasahan niyang makilala sila, na nagsasabing gusto niyang tumangala sila sa kanya, at nagsimula silang mag-stream, kaya nagpa siyang panoorin sila. Nakikita namin ang isang bagong streamer na nagngangalang Alicia, at isiniwalat na siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo at siya ay nagtatrabaho rin bilang isang idolo. Iniisip ng lahat na siya ay kamangha-mangha, ngunit bigla niyang hiniling kay Aoki na pakasalan siya. Nalaman namin na si Aoki ay ang kanyang idolo, at siya ay lubos na nahuhumaling sa kanya, habang ipinaliwanag niya na siya ay agad na nahulog sa kanya pagkatapos mapanood ang kanyang hindi sinasadyang stream. Inihayag niya na hindi niya pinalampas ang kanyang mga stream at naitala ang lahat ng kanyang sinabi, habang nag-donate din ng isang malaking halaga. Kaya napagtanto ni Aoki na si Alicia ay labis para sa kanya. Nabanggit ni Alicia na sumali siya sa kumpanya dahil gusto niyang mapalapit sa kanyang idolo. Tinanong siya ng isang manunood kung paano siya natanggap, kaya ipinaliwanag niya na tinanggihan ang kanyang aplikasyon, ngunit patuloy siyang nagsumite ng mga sanaysay tungkol sa katalinuhan ni Aoki. Sa huli ay nakapasa siya sa interview, kung saan patuloy niyang pinag-uusapan ang kanyang pagmamahal sa kanyang idolo, kaya nagpa siya ang kumpanya na kunin siya. Sa tingin ni Aoki ay walang saysay ito, ngunit kailangan niyang tanggapin si Alicia ng may bukas na isip. Tinanong siya ng isang manunood kung sasaktan ba niya ang kanyang idolo, ngunit ipinaliwanag niya na hinding-hindi niya ipipilit ang kanyang nararamdaman sa kanya, at naisip ni Aoki na siya ay talagang isang mabuting babae. Ngunit kapag tinanong siya ng manunood kung ano ang gusto niya kay Aoki, binanggit niya ang pagiging pakikipagmabutihan sa kanya, at mayroon siyang strong zero para tapusin ang kanyang stream. Iniisip ni Aoki ang lahat ng sinabi ni Alicia, at nabalisa siya, ngunit narinig niya ang isa pa sa mga bagong VTuber, na nagpapakilala sa sarili bilang si Sarah, at ipinaliwanag niya na gusto niyang turuan ang kanyang mga manonood tungkol sa mga hayop. Nagsimula siyang magbahagi ng ilang trivia, at naisip ni Aoki na hindi siya katulad ni Alicia, ngunit bigla niyang sinabihan ang kanyang mga manonood na mag-ingat sa paligid ng mga gorilya dahil nagtatapon sila ng mabahong bagay sa mga tao. Nagbigay siya ng isa pang trivia tungkol sa buto ng mga gorilya bago tapusin ang kanyang stream, at napagtanto ni Aoki na isa rin siyang weirdo, iniisip na lahat ng tao sa ika-4 na henerasyon ay kakaiba. Nanonood siya ng isa pang bagong streamer, na nagpapakilala sa sarili bilang Yamina, at sinabi niya sa lahat na siya ay sanggol kaya gusto niyang alagaan siya ng mga ito. Ipinaliwanag niya na naging VTuber siya dahil gusto niyang maging mommy niya sila, at sinusubukan niyang kumbensihin ang mga ito na talagang sanggol siya, na nagsasabing naka-diaper pa rin siya. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya, inutusan siyang umiyak na parang sanggol, kaya sinimulan niya itong gawin, at isa sa kanila ang sumang-ayon na ampunan siya, na nagsasabi sa kanya na punan ang isang resume. Kaya nagiging masaya siya at ipinaliwanag na ayaw niyang magtrabaho, ngunit bigla niyang tinapos ang kanyang stream, dahil napagtanto ni Aoki na isa rin siyang freak, nagtataka kung bakit siya kumikilos na parang isang sanggol. Nagsimulang mag-stream si Aoki kasama si Ashera, at ipinaliwanag niya na magsisimula na siyang makipagkalab sa mga bagong VTuber, sa pag-aakalang mahihirapan siya. Kaya gusto niyang mabawi ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Ashera. Isang manonood ang nagtanong sa kanila tungkol kay Alicia, at alam ni Ashera na siya ay nahuhumaling kay Aoki, na nagpapaliwanag na siya ay natatakot sa pag-aakalang si Alicia ay isang banta sa kanyang kailan isang puri. Pero hypocrite ang tawag sa kanya ng mga manunood, gaya ng binanggit ni Ashera na karamihan sa mga streamer ay natatakot sa kanya. Ipinaliwanag niya na nakikita siya ni Alicia bilang isang karibal dahil nakikipagkumpetensya siya para sa pagmamahal ni Aoki, na umaasa na susundan siya ni Ashera. Ibinunyag ni Aoki na ang kanyang mga tagahanga ay gumuhit ng mga larawan sa kanya, at ipinakita niya ang mga ito sa lahat, sa pag-aakalang mukhang kamangha-mangha ang mga ito. Humihingi siya ng opinyon ni Ashera, at sa palagay niya ay maganda ang hitsura nila, na kinikilala ang isa sa kanila bilang gawa ng isang sikat na artista na nagngangalang Rina. Binanggit ni Aoki na oras na upang ibunyag ang huli, na sinasabing ito ay mas mahusay kaysa sa iba, ngunit itinago niya ito, dahil binanggit niya na ito ay masyadong sukdulin. Alam niyang mababan siya kapag nakita ito ng lahat.
Pagkatapos ng stream, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sasaki, na nagsabi sa kanya na gusto ni Alicia na makipag-collab sa kanya. Ibinunyag ni Sasaki na hinihiling niya ito bago pa man ang kanyang debut, at nakatanggap si Aoki ng mensahe mula sa kanya. Pero nakakatakot siya, napagtantong napakahaba ng kanyang imbitasyon, ngunit napipilitan siyang tanggapin ito dahil senior niya ito. Kaya, nagpasya siyang gawin ang collab, at naisip ni Alicia na ito ang pinakadakilang araw ng kanyang buhay, na tinawag si Aoki na isang diyosa. Nagpasya siyang hayaan si Alicia na pangasiwaan ang segment na ito, na tinatanong siya kung ano ang gagawin nila ngayon. Kaya, ipinaliwanag ni Alicia na papanoorin nila ang kanyang maalamat na stream, ngunit ayaw niyang gawin ito, alam niyang masisindak siya nito. Binanggit ni Alicia na gumugol siya ng 30 oras upang maghanda para sa sandaling ito, at gusto siyang kausapin ni Aoki tungkol sa pamamahala ng oras, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makasama ang kanyang idolo. Naalala ni Aoki na nangako siyang babalikan ang kanyang hindi sinasadyang stream kasama si Ochoki, at ginagamit niya ito bilang dahilan para mag-back out pero sinabi ni Ochoki sa kanya na okay lang. Dahil napagtanto niya na halos lahat ng tao sa kumpanya ay abnormal, nagpasya si Aoki na sumama sa plano ni Alicia. Kaya, sinimulan nila ang segment nang marinig nilang nagsimulang uminom si Aoki, at binanggit ni Alicia na ito ang sandaling ipinanganak ang kanyang diyosa. Nalaman namin na kabisado na niya ang buong stream, at napagtanto ni Aoki na masyadong sukdulan ang kanyang pag-uugali nang marinig niya ang sarili niyang sinasabing nililigawan niya si Hakari. Ginampanan ni Alicia ang bahagi kung saan sinabi ni Aoki na pakakasalan niya ang Strong Zero, na itinuturing ni Alicia na kanyang ultimate rival. Patuloy na nanginginig si Aoki habang pinapanood niya ang kanyang stream, ngunit si Alicia ay nagsimulang umiyak, nagpasalamat sa kanyang pag-inom ng Strong Zero. Sa palagay ni Aoki ay kamangha-mangha ang mga video, at tinatanong si Aoki kung ano ang nararamdaman niya. Sa palagay niya, lahat ng tao ay nagkaroon ng kilabot na sandali sa kanilang buhay, kaya nagpasya siyang huwag hayaang makaapekto ito sa kanya, at determinado siyang huwag isipin ang kanyang nakaraan. Nakipag-collab si Sarah sa kanyang mga seniors, at sinabi niya sa mga manunood na mag-host siya ng pagsusulit tungkol sa mga hayop. Nagsisimula sila sa unang tanong, habang binabanggit niya na ang vervet monkey ay nasisiyahan sa isang treat, na gusto ng mga tao, at tinanong niya ang iba pang mga babae kung ano ito. Ang sagot ni Hakari ay cake, at iniisip ni Helena na ang mga unggoy ay nag-e-enjoy sa mga energy drink, ngunit sinabi sa kanila ni Seren na pareho silang mali. Sinagot ni Aoki ang Strong Zero, at iniisip ng mga manonood na siya ay walang isip, ngunit sinabi sa kanya ni Seren na nakuha niya ang tamang sagot, at ipinaliwanag niya na ang mga vervet monkey ay nasisiyahan sa pag-inom ng alak, kaya ninakaw nila ito mula sa mga tao. Para sa pangalawang tanong, tinanong ni Sarah ang lahat kung paano pinoprotektahan ng higanteng millipede ang mga itlog nito, at iniisip ni Hakari na nananatili lang sa kanila ang ina, ngunit sinabi sa kanya ni Sarah na totoo lang ito para sa mga alupihan. Hindi alam ni Helena ang sagot, ngunit binanggit niya na mahusay millipede sa mga poop, at sinabi sa kanya ni Sarah na tama siya dahil ang sagot ay talagang poop. Ipinaliwanag niya na tinatakpan ng mga millipedes ang kanilang mga itlog sa poop upang hindi sila mahanap ng mga mandaragit. Lahat sila ay nauuwi sa isang punto, at magpapatuloy sila sa panghuling tanong, na magpapasya kung sino ang mananalo sa paligsahan. Ipinaliwanag niya na ang disyerto na may sungay na butiki ay may kakaibang paraan ng pagtatanggol sa sarili kapag inatake ng isang mandaragit, at tinanong niya ang lahat kung ano ito. Iniisip ni Aoki na ang butiki ay naglulunsad ng kiss, at ginagamit ang mga assets nito upang pigilan ang mandaragit sa pag-atake dito, ngunit naisip ni Sarah na hindi niya sineseryoso ang pagsusulit. Iniisip ni Helena na hinuhukay nito ang mga lumang cartridge ng laro na nakabaon sa disyerto at ginagamit ang mga ito para durugan ang mandaragit, ngunit maliwanag na mali ang kanyang sagot. Naglalaan si Hakari ng oras para mag-isip ng isang nakakatawang sagot, at sinabi niya sa lahat na ginagamit ng butiki ang mga sinag ng mata nito upang protektahan ang sarili, ngunit talagang nakuha niya ang tamang sagot na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Sarah na ang butiki ay naglulunsad ng dugo mula sa mga mata nito na parang laser beam. Si Hakari ay idineklara na nanalo sa paligsahan, at pagkatapos ay binabati siya ng mga manunood na nagsasabing nasiyahan sila sa collab. Samantala, nakita naming pinapanood sila ni Kaminari, at nakaisip siya ng ideya.
Inimbitahan niya si Aoki bilang panauhin sa kanyang napakasikat na segment kung saan pinapanood niya ang pinakamahusay na mga clip mula sa iba pang mga streamer, at inaabangan ito ni Aoki. Bumisita siya kay Kaminari, na nagsabi sa kanya na mag-ayos ng sarili sa bahay habang siya ay pumupunta para kumuha ng inumin. Iniisip ni Aoki na maganda ang hitsura ng kanyang apartment, ngunit napagtanto niya na nagbabasa si Kaminari ng mga libro tungkol sa mga sanggol, at bumalik siya na may dalang bote ng sanggol at nakita siya ni Aoki na kay takot-takot. Sinabi niya kay Aoki na ito ay isang strong zero na bote, at binanggit niya na pinapanood niya ang iba pang mga streamer, na nagsasabing gusto niyang maging ina nila. Habang napagtanto ni Aoki na naisahan siya ng ika-4 na henerasyon, nagtapos siya sa pag-inom mula sa bote, tinawag si Kaminari na kanyang ina, at natutuwa siya na nai-record niya ang boses ni Aoki. Pinost niya ito sa social media, at binasa ni Aoki ang mga komento, sa pag-aakalang ginagamit siya ni Kaminari para sa mga likes. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Kaminari, sinabihan siyang patuloy na kumilos bilang isang sanggol. Sinimula ni Kaminari ang kanyang stream, at ipinakilala niya ang lahat kay Aoki habang nagtataka ang mga manonood kung bakit siya umiinom ng strong zero mula sa isang bote. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa stream ni Asa Jerry, kung saan sinubukan niyang kunin ang kanyang paboritong karakter mula sa isang laro ng card, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, hindi pa rin niya nakuha ang card na gusto niya. Nalaman namin na gumastos na siya ng 90,000 yen, kaya nababalisa na siya, ngunit sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang paboritong karakter, kaya nagdiwang siya at binanggit ni Kaminari na naging unggoy si Asa Jerry. Sinimulan niyang basahin ang mga komento, habang binanggit niya na hindi siya kasing balisa ng iba pang mga streamer, ngunit binanggit ni Aoki na hiniling niya sa kanya na kumilos bilang isang sanggol. Walang ideya si Kaminari kung ano ang sinasabi niya, tinanong siya kung gusto niyang madisiplina, kaya siya ay natakot. Lumipat si Kaminari sa kanilang susunod na kwento, na tungkol sa pagtatangka ni Hakari na mag-speedrun, at nakita namin siyang kumakain ng yakisoba. Napagtanto niya na ito ay masyadong maanghang, ngunit tumanggi siyang sumuko at patuloy pa rin itong kinakain. Binanggit ni Kaminari na nakapagpatala siya ng bagong record, ngunit naiyak siya dahil masyadong maanghang ang pagkain. Sa palagay ni Aoki ay kamangha-mangha siya dahil natiis niya ang maanghang na pagkain, at binanggit niya na gusto niyang ampunan siya. Ngunit gusto rin ni Kaminari na maging mommy niya, kaya nagsimula siyang makipagtalo kay Aoki habang pinapanood sila ni Hakari, na iniisip na nakakatuwa sila. Tinanong nila siya kung sino ang gusto niyang maging mommy, ngunit ipinaliwanag ni Hakari na hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at sinabing mahal niya silang dalawa. Kaya't huminto sila sa pagtatalo, na napagtantong walang saysay na pag-awayan kung sino sa kanila ang mas mahusay, dahil pareho silang natatangi at espesyal. Nagpatuloy sila sa susunod na kwento, na tungkol sa unang stream ni Yamina, at nakikita namin siyang sumisipsip ng pacifier habang sinusubukan niyang hanapin ang perpektong pacifier, ngunit gumagawa siya ng kakaibang ingay. Ibinunyag ni Kaminari na muntik na siyang maban, ngunit ipinaliwanag niya na sa tingin ng lahat ay sweet si Yamina dahil nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga tagasunod sa social media, at natutuwa si Aoki sa kanya. Pagkatapos nito, nakita namin si Aoki na naliligo kasama si Kaminari, na nagpahayag na pinanood niya ang pagsusulit ng hayop at napagtanto na ang lahat ay nasisiyahan na kasama si Aoki. Gusto niyang makipagkalab kay Yamina, pero sa tingin niya ay masyado pang maaga dahil kakadebo pa lang ni Yamina at hindi pa rin siya nakikipagkalab sa kanyang mga genmate. Nakita namin si Aoki na naglalakad sa gusali ng kumpanya nang may makita siyang babae sa lupa, at tinanong siya kung okay lang siya. Binanggit ng dalaga na ayaw niyang mag-job hunting. Nalaman namin na siya talaga si Yamina, ngunit hindi nila nakikilala ang isa't isa, at nalaman niyang pamilyar ang boses ni Aoki. Ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng trauma reaction at ibinunyag niya na dati siyang manga artist ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya't nagpa siyang makakuha ng normal na trabaho, ngunit tinanggihan siya ng mga kumpanya dahil wala siyang mga kwalifikasyon, at nauwi siya sa isang pisyolohikal na reaksyon sa ideya ng paghahanap ng trabaho. Ibinunyag niya na nagpunta siya roon para sa isang pulong, ngunit bumagsak nang makakita siya ng isang opisina. Sa palagay ni Aoki ay pamilyar ang kanyang kwento, at napagtanto niya na ang babae ay si Yamina. Kaya formal na siyang nagpakilala. Iniisip ni Yamina na pinahiya niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang senior, ngunit sinabi sa kanya ni Aoki na okay lang, napagtantong nahihirapan siya dahil sa kanyang nakaraang trauma.
Tinanong niya si Yamina kung bakit siya nagpasya na maging isang VTuber, at ipinaliwanag niya na gusto niya talagang maging isang sanggol. Sinasabing tinatawag siya ng kanyang mga manonood nito, ngunit wala siyang pakialam dahil nakakatulong ito sa kanyang kasikatan at nagbibigay daan sa kanya na hindi nangangailangan ng tunay na trabaho. Binanggit niya na gusto niyang maging matagumpay na VTuber, gaya ng sinabi ni Aoki na tapat siya sa kanyang sarili. Tinanong niya siya kung gusto niyang makipag-collab, ngunit alam ni Yamina na siya ay isang weirdo, kaya sa tingin niya ay walang gustong makipag-collab sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Aoki na huwag mag-alala at inanyayahan siyang mag-stream sa kanya. Sinimulan nila ang kanilang stream nang magsimulang mag-interview si Aoki kay Yamina, na nagpahayag na ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang collab. Sinabi niya sa mga manonood na ngayon lang niya nakilala ang Apex Mommy na hinahanap niya, at sinabing ito ay si Aoki, at sinimulan niyang tawagan ang kanyang Ultra Mommy. Ipinaliwanag niya na iniligtas siya ni Aoki nang masawi siya mula sa isang job hunting seizure, at tinulungan pa siyang gumaling, kaya sa tingin niya ay si Aoki lang ang mommy niya para sa kanya, at talagang cool siya dito. Nabasa niya ang komento ni Kamanori na nagsasabi kay Yamina na mas magaling siya kay Aoki, ngunit alam ni Yamina na balisa din siya. Nagpasya silang gamitin ang kahon ng paksa, at ang susunod na paksa ay tungkol sa kanilang mga pinakabagong kinahuhumalingan. Kaya binanggit ni Aoki na nangongolekta siya ng Strong Zero cans, habang si Yamina ay nagpahayag na nag-solo karaoke siya, ngunit kumakanta lang siya ng mga pambata. Idinagdag niya na gusto niyang kumain ng steak dahil binibigyan siya ng apron ng mga restaurant, at gusto niyang magpanggap na bib ito. Iginuhit nila ang susunod na paksa, at kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga paboritong libro. Kaya binanggit ni Aoki na gusto niya ang isang libro na tinatawag na I Want to Drink Strong Zero, ngunit sa palagay ni Yamina ay katawa-tawa ang pamagat, at ipinahayag niya na gusto niyang magbasa ng mga libro tungkol sa mga ina. Para sa susunod na paksa, kailangan nilang gumawa ng mga impression, kaya nagpasya si Aoki na sabihin ang kwento ng isang babae na sinubukang isave ang isang Strong Zero na lata. Nakikita niya ang isang lata sa ilog, kaya sinubukan niyang kunin ito, ngunit napagtanto niya na ang tubig ay masyadong malalim, at malapit na siyang malunod. Ngunit napansin niya na ang ilog ay puno ng Strong Zero, kaya iniinom niya ang lahat ng ito. Sinabi na siya ay nasawi kung ito ay tubig lamang. Sinabi niya kay Yamina na siya na ang gumawa ng mga impression, kaya nagpasya siyang gayahin si Aoki sa kanyang unang stream, ngunit nagsimula siyang magsalita ng walang silbi. Kaya sinabi sa kanya ni Aoki na hindi siya ganoon kalala, at pinatumba niya siya, kinikiliti siya hanggang sa matapos ang kanilang stream. Pagkatapos noon, pinasalamatan ni Yamina si Aoki para sa collab na sinasabing hindi niya malilimutan ang kanilang pagkikita dahil tinuruan siya ni Aoki na magkaroon ng tiwala sa sarili. Binanggit niya na mayroon na siyang layunin, at sinabing magsusumikap siyang ipagmalaki siya ni Aoki. Nakita namin si Aoki kasama si Charmy sa isang amusement park, at si Charmy ay nasa sabik na tumingin sa paligid habang binanggit ni Aoki na natutuwa siyang napasaya siya ng kanyang imbitasyon. Sa palagay niya ay dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan, at iniisip ni Charmy na sa wakas ay magiging extrovert na siya, ngunit nakakita siya ng isang grupo ng mga high schooler at sinuri ang kanilang mga antas ng extrovert, napagtanto na hindi siya tugma para sa kanila. Pagkatapos ay tumungo sila sa roller coaster, at si Aoki ay tila nag-e-enjoy sa pagsakay, ngunit si Charmy ay mukhang nawala na kanyang sarili. Tinanong siya ni Aoki kung bakit pinili niya ang roller coaster bilang kanilang unang sakay, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang patunayan na mali ang kanyang mga kaibigan dahil iniisip nilang lahat na siya ay isang introvert. Nagpasya silang sumakay sa umiikot na tasa ng tsaa, at binanggit ni Charmy na kailangan niyang gamitin ang banyo, ngunit sa palagay niya ay kaya niyang hawakan ito, at sinabing halos oras na nila. Sumakay sila sa isang tasa ng tsaa at umikot ito ng napakabilis, ngunit nataranta si Charmy, at halos mabasa na niya ang sarili. Nang maglaon sa araw na iyon, tinanong ni Charmy si Aoki kung gusto niya ang mga thrill rides, at binanggit niya na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng buhay, na sinasabing nagbibigay ito sa kanya ng parehong pakiramdam na nakukuha niya pagkatapos niyang uminom. Tumungo sila sa Ferris wheel, at si Charmy ay nasa sabik na sumakay dito, sa pag-aakalang ito ay isang normal na eksklusibong biyahe, ngunit sa halip ay nakulong sila sa isang hole. Sa tingin ni Aoki ay masaya ito, ngunit hindi ito gusto ni Charmy.
Sa kanilang susunod na collab, pinag-uusapan nila ang kanilang karanasan, at sinabing natuloy sila sa isang kalapit na hotel pagkatapos nilang umalis sa amusement park, at nag-sightseeing sila kinabukasan. Ipinaliwanag nila na pareho silang nag-enjoy sa karanasan, at iniisip ni Yamina kung maaari rin bang maging mommy niya si Charmy, ngunit tumanggi siya, at sinabihan si Yamina na maging kasing independent niya. Ngunit ipinahayag ni Aoki na nabigla siya sa convenience store dahil hindi niya sinasadyang nahawakan ang kamay ng clerk, at sinabi niya kay Aoki na kalimutan ang nangyari. Sa isang flashback, nakita namin si Ashire sa telepono kasama si Aoki habang iginuguhit niya ang kanyang disenyo ng karakter, at sinabi niyang mahal niya siya, kaya natarante si Aoki. Ngunit ipinaliwanag ni Ashire na mahal niya siya bilang isang kaibigan, at nagpasya silang bigyan ng isa't isa ng mga pangalan ng alagang hayop dahil mayroon silang magandang relasyon. Nagsimulang mag-stream muli si Aoki, at sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa supermarket kung saan wala siyang makitang strong zero, kaya nagpasya siyang tingnan ang convenience store, ngunit hindi pa rin niya ito mahanap. Nakikita niya ang iba pang mga tatak, ngunit tumanggi siyang bilhin ang mga ito, at nagpasya siyang bigyan ang kanyang atay ng pahinga. Kinabukasan, bumalik siya sa supermarket ngunit hindi pa rin niya mahanap ang strong zero, kaya't iniisip niya kung ano ang nangyayari, na iniisip na binibili ito ng lahat dahil sa kanyang mga stream. Nagpasya siyang bilhin ito online, at pagkaraan ng ilang oras, dumating ang kanyang order, kaya tumungo siya sa labas, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang package. Nakita niya ang isang estranghero na dinadala ito palayo, kaya hinabol niya ito, at nakuha niya ito. Tinanong ang estranghero kung bakit sinubukan niyang kunin ito. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang uminom siya ng strong zero dahil gusto niyang mag-stream siya ng matino, at napagtanto ni Aoki na siya ay isang lalaki. Ibinunyag niya na binili niya ang lahat ng strong zeros mula sa mga tindahan, at napagtanto ni Aoki na siya ang dahilan kung bakit ito laging sold out. Ngunit ipinaliwanag niya na mahal niya siya, at ayaw niyang pagtawanan siya ng mga tao habang siya ay lasing, kaya nagpasya siyang pigilan siya sa pag-inom. Ibinunyag niya na hindi siya umiinom, kaya ibinenta na lang niya ang lahat ng strong zeros na binili niya. Sinabihan siya ni Aoki na subukan ito, at binanggit niya na ang lasa nito, ngunit sinabi ni Aoki sa kanya na magsisimula siyang matikman ito. Bumalik kami sa kasalukuyan habang ipinaliwanag ni Aoki na nakuha niya ang kanyang package ngunit kailangan niyang lumipat sa isang bagong apartment dahil sa insidente. Ibinunyag niya na may stock na ang kanyang refrigerator, sinabing darating si Ashira para makipagkalab sa kanya. Tinapos niya ang kanyang stream, ngunit napagtanto niya na ang kanyang silid ay magulo, kaya nagpasya siyang maglinis bago ito makita ni Ashira. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Ashire, at sinabihan siya ni Aoki na magpahinga habang nagluluto siya ng hapunan. Nag-iisip si Ashire kung ilalagay ba niya ang strong zero sa timpla, sa pag-aakalang gagamitin niya ito bilang pampalasa, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito gagawin, na sinasabi sa kanya na tikman ang pagkain. Pero biglang nakipag-selfie sa kanya si Ashire, sinabing gagamitin niya ito bilang lock screen niya. Nag-enjoy silang kumain ng magkasama habang kinukunan ni Ashira ang mga video ni Aoki, at nakita niya ang isang trash bag na puno ng strong zeros. Ipinaliwanag ni Aoki na hindi niya ito nagawang itapon dahil hindi dumating ang truck ng basura para kunin ito, at sinabing hindi niya ito nainom ng sabay-sabay. Nagsisimula silang mag-stream habang sinasabi ni Ashira sa lahat na mag-iisip sila ng bagong damit para kay Aoki, na nagsasabing gagawa siya ng simpleng sketch kung may makaisip ng magandang ideya. Nag-iisip siya ng damit na maaring isuot ni Aoki sa lahat ng okasyon, at nagbasa siya ng mensahe mula sa isa sa mga manonood, sa pag-aakalang ito ay isang magandang ideya, kaya nagpasya siyang iguhit ito. Ngunit nakikita namin na ito ay mukhang katawa-tawa, at hindi ito gusto ni Aoki, na nagsasabing hindi niya ito isusuot. Ngunit nais ni Ashira na patuloy na subukan, at gumawa siya ng iba pang mga disenyo. Gusto ni Aoki ang isa sa kanila, sa pag-aakalang ito ay mukhang cool, ngunit nagtataka siya kung bakit nakalabas ang kanyang bra. Kaya ipinaliwanag ni Ashira na bahagi ito ng disenyo, na nagsasabi na ito ay isang portal sa kailaliman. Nag-isip siya ng isa pang damit, at nagustuhan ito ni Aoki, na sinasabing oras na para tawagan ito ng isang araw. Sinabihan niya si Ashira na maligo, ngunit hiniling niya sa kanya na samahan siya, kaya natarante si Aoki, iniisip kong na-brainwash siya ni Ochoki. Ngunit iginiit niya, at pumayag si Aoki na gawin ito sa ilalim ng kondisyon na magsuot sila ng mga tuwalya.
Pagkatapos ng stream, sabay silang naliligo, ngunit kinakabahan si Aoki nang makalapit si Ashira sa kanya. Habang natutulog sila, binanggit ni Aoki na hindi siya makatulog dahil nasa tabi niya si Ashira. Binanggit niya na naging masaya siya, ngunit nagtataka si Aoki kung bakit siya napagod. Kaya ipinaliwanag ni Ashira na pinapanood niya siya simula ng kanyang debut. Alam niyang nahirapan si Aoki noong una, at ibinunyag niya na gusto niya ang mga masisipag na tao, kaya rutang siya sa kanya para magtagumpay siya, at sinabing isa siyang malaking tagahanga. Binanggit niya na masaya siyang makilala siya sa totoong buhay, at sinabing nadala siya dahil sa kanyang nararamdaman. Napagtanto ni Aoki na naipahayag niya ang kanyang sarili pagkatapos niyang maging isang VTuber, at natutuwa siya na tinanggap siya ng lahat kung sino siya. Tinawag niya si Ashira na kanyang matalik na kaibigan, pinasasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya para sa kanya, at ipinangako ni Ashira na patuloy siyang susuportahan. Matutulog na sila, at nanaginip si Ashira tungkol kay Aoki, na sinasabi sa kanya na nagalit siya nang mabasa niya ang isang walang modo na komento tungkol sa kanya. Naalala niya na tinawagan siya ni Aoki para pakalmeyin siya, at napagtanto niya na gusto niya siyang makilala bilang isang fan. Sa palagay niya ay nakakaawa siya, ngunit sinabi sa kanya ni Aoki na siya ay kamangha-mangha, na nagsasabing kailangan niyang magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili. Pinasasalamatan niya si Aoki sa pagpapasaya sa kanya, pagsasabi sa kanya na mahal niya siya, at binanggit ni Aoki na ang pakiramdam ay mutual. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Aoki kasama si Seren, habang ipinahayag niya na malapit na silang maglaro ng isang horror game, at binanggit ni Seren na ayaw niyang gawin ito. Ngunit ang sinasabi lang sa kanya ni Aoki ay wala siyang pagpipilian. Nalaman namin na nag-host siya ng laro sa kanyang channel kung saan kailangan niyang sagutin ang mga tanong ng mga manonood tungkol sa mga hayop, ngunit tinanong siya ng isa sa kanila tungkol sa kanyang timbang, at hindi siya nakasagot. Kaya, kailangan niyang maglaro ng horror game bilang parusa. Ibinunyag niya na humingi siya ng tulong kay Aoki dahil sa tingin niya ay hindi niya kayang tapusin ang laro ng mag-isa. Tiniyak sa kanya ni Aoki na nandyan siya para sa kanya, nagtataka kung bakit siya ang napiling tumulong sa kanya. Kaya, ipinaliwanag ni Seren na tila siya ang pinakamalamang na makakagambala sa kapaligiran ng laro. Nagsimula na silang maglaro, ngunit kinakabahan na si Seren kaya sinabihan siya ni Aoki na mag-relax. Pumasok siya sa silid-aklatan, ngunit may nakita siyang halimaw sa silid, kaya natarante siya habang sinasabi sa kanya ni Aoki na manatiling kalmado dahil baka magsimula siyang kumilos nang wala sa karakter. Gusto niyang umalis, ngunit ang sinasabi lang ni Aoki sa kanya ay kailangan niyang hanapin ang kanyang mga nawawalang kaibigan, at kumuha siya ng susi ng kwarto. Ngunit nagsimulang habulin siya ng halimaw, kaya tumakas siya habang tinutuya siya ni Aoki. Gayunpaman, naabot niya ang isang dead end, kaya nagpasya siyang labanan ang halimaw, na sinasabing hihiwain niya ito sa mga piraso. Siya ay nasawi, kaya sinabi niya sa laro na sirain ang sarili, ngunit bigla niyang napagtanto na siya ay kumikilos nang wala sa pagkatao. Kaya, sinubukan niyang kumilos muli ng malumanay, ngunit tinanggap siya ni Aoki sa kanilang kumpanya, at sinimulan niya itong kutsain. Nagalit si Seren, at natakot si Aoki, na sa tingin niya ay parang boss ng gang. Sinusubukan niyang ipaliwanag na dati siyang nanonood ng mga pelikula tungkol sa mga gangster, at nakagawian niyang gayahin sila noong bata pa siya. Ngunit sinasabi sa kanya ni Aoki na wala nang balikan, dahil binanggit niya na hindi siya kasing dalisay tulad ng dati. Gayunpaman, ayaw talikuran ni Sarah ang pagiging zookeeper, kaya plano pa rin niyang ituloy ang streaming bilang animal lover, at sinabing ipapakita niya sa kanyang mga manonood ang isang bagong side niya. Nagpatuloy siya sa paglalaro, at nakita niya ang isang lalaki na nagtatago sa isang aparador. Umalis siya sa silid, ngunit nakita siya ng halimaw, kaya sinubukan niyang magtago sa wardrobe na sinasabi sa lalaki na pagbuksan siya. Ngunit naabutan siya ng halimaw, at nauwi siya sa kasawian. Nakikita niya ang iba pang mga halimaw sa laro, at nasawi siya ng maraming beses ngunit nakakagawa siya ng pagunlad. Isang lalaki ang sumama sa kanyang party, ngunit bigla siyang naging isang halimaw, at nahuli siya ng isang jump scare, dahilan para mapasigaw siya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nagawa niyang tapusin ang laro, at natutuwa siyang natapos na ang lahat. Pero ang sinasabi lang ni Aoki sa kanya, trending siya kaya alam ng lahat ang totoong pagkatao niya. Inanunsyo ni Kaminari na magsisimula na ang All-Star Collab, at ang VTubers ay maglalaro ng larong tinatawag na Desert Werewolf.
Ipinaliwanag niya na ang mga nakaligtas ay kailangang makatakas mula sa disyerto sa pamamagitan ng paghahanap ng radyo sa isang generator, at paggamit ng mga ito upang maglabas ng signal ng pagkabalisa. Ngunit ibinunyag niya na mayroong 2 taksil na nagkukunwaring mga nakaligtas, at ang kanilang layunin ay pigilan sila sa pagtakas. Idinagdag ni Ochoki na may mga mapanganib na hayop sa disyerto, at ang malupit na kapaligiran ay unti-unting mauubos ang kalusugan at hydration ng lahat. Kapag ang hydration ng isang player ay umabot sa 0, ang kanyang kalusugan ay mas mabilis na maubos. Sa palagay ni Aoki ay masyadong mahirap ang laro, ngunit ipinaliwanag ni Kaminari na ang lahat ay may survival knife para tulungan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang mga nakaligtas ay mananalo kung makumplito nila ang misyon at makatakas, ngunit kung masasawi silang lahat sa laro, mananalo ang mga taksil. Sinasabi ni Ochoki sa lahat ang tungkol sa Desert Cabin, na sinasabing ito ay nagsisilbing base camp para sa mga nakaligtas at hindi sila mawawala ng hydration at kalusugan habang sila ay nasa loob. Binanggit niya na mayroong isang ballot box sa cabin na magagamit ng mga survivor para tanggalin ang ibang mga manlalaro, kaya hindi masyadong halata ang mga traidor. Magsisimula ang unang round, at nagpa siya ang lahat na imbestigahan ang nakapalibot na lugar habang nananatili sina Ochoki at Kaminari sa cabin para gumawa ng mga item. Nakita namin si Aoki na kasama sina Alicia at Yamina habang naghahanap sila ng tubig sa disyerto, at naisip ni Alicia na dapat nilang gamitin ang pin ni Aoki, na nagsasabing alam niya ang isang paraan na gagawing ligtas itong inumin. Hindi gusto ni Aoki ang ideya, at hiniwa niya ang isang cactus na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng tubig. Tumakbo si Hakari sa kanila, sinasabing si Asa Jerry ay pinaslang, at lahat ay nakikita ang kanyang katawan, nagtataka kung sino ang pumaslang sa kanya. Iminumungkahi ni Kaminari ang paghahati sa mga koponan, at sa tingin ni Hakari ay magandang ideya ito, kaya sinusunod nila ang kanyang mungkahi. Ang koponan ni Sarah ay inatake ng mga lobo, at madali niya itong tinalo, ngunit nagulat si Helena dahil inakala niyang mahilig si Sarah sa mga hayop. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay laro lamang, kaya handa siyang tapusin ang mga ito upang maprotektahan ang kanyang mga kasama. Bigla siyang tinusok ng alakdan, at nalasan siya, kaya pinaslang ito ni Helena, ngunit napagtanto nila na siya ay paralisado. Sinabi niya sa kanila na umalis nang wala siya, ngunit sinabi sa kanya ni Helena na maniwala sa kanila, at inutusan niya si Yamina na maghanap ng panlunas. Nailigtas nila siya, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, kapwa napaslang sina Yamina at Helena, at nakita ng lahat na kainahinala si Sarah. Ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng tubig habang inaayos nila ang generator na sinasabing hindi siya traidor, at determinado siyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, na nagsasabi sa isang tao na sumama sa kanya. Si Ashira ay nagboluntaryo na gawin ito, na nagsasabing hahanapin nila ang radyo ng magkasama, at binanggit ni Aoki na ang generator ay naayos na, kaya dapat silang bumalik sa cabin. Plano ng lahat na iboto si Sarah kung may mangyari kay Ashira, kaya naisip ni Hakari na dapat silang manatili malapit sa cabin. Biglang tumakbo si Ashira sa kanila, sinasabing sinusubukan siyang tapusin ni Sarah kaya tumakbo sila sa ballot box, at lahat sila ay bumoto kay Sarah, inalis siya sa laro. Iniisip ng lahat na isa na lang ang traidor na natitira, kaya sa tingin nila ay magiging okay sila hanggat patuloy silang nagtatrabaho sa mga koponan. Ngunit sina Ochoki at Kaminari ay pinaslang habang sila ay magkasama, kaya napagtanto nila na mayroon pa ring 2 traidor. Nagtataka si Ashira kung sino ang pumaslang kay Asa Jerry, at nakita niyang kainahinala si Hakari dahil siya ang nakakita sa bangkay. Ngunit ipinaliwanag niya na siya ay inosente, tinanong si Charmy kung naniniwala siya sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nakikita siya ni Hakari, at lahat ay naghihinala sa kanya, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa sa buong panahon. Ipinaliwanag niya na hindi siya mahilig makipag-ugnayan sa mga tao, kaya nagiging invisible siya kapag nasa malalaking grupo siya. Sa tingin nila siya ay isang traidor, kaya nagpa siya silang alisin siya, at pinag-usapan nila kung ano ang susunod na gagawin, iniisip na kailangan nilang ihinto ang pag-aaksaya ng oras dahil 5 minuto na lang ang natitira sa kanila. Naisip ni Ashira na dapat silang maghiwalay dahil halos wala silang sapat na oras upang tapusin ang misyon, at nagpa siya silang pumayag sa kanyang plano. Nahanap ni Aoki at Ashira ang radyo, ngunit napagtanto ni Ashira na ubos na ang tubig ni Aoki, kaya binigyan niya siya ng isang bote. Ngunit pagkatapos itong inumin ni Aoki, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, napagtantong nalasan siya, at bumagsak siya sa lupa.
Napagtanto niya na si Ashira ay isang taksil, at ibinunyag niya na nakipagtulungan siya kay Charmy para tapusin ang iba. Ipinaliwanag niya na inatake siya ni Sarah dahil ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang taksil, at tumakbo siya sa cabin alam niyang makukumbinsi niya ang lahat. Inihayag niya na alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Charmy na maging invisible dahil nanunood siya sa kanyang mga stream, kaya nagpa siya siyang samantalahin ito. Pero hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Hakari. Naghahanda siyang tapusin si Aoki, ngunit dumating si Alicia at tinusok si Ashira, pinaslang siya sa isang iglap. Nagtataka si Aoki kung nahulaan niya ang paggalaw ni Ashira, kaya ipinaliwanag niya na naghinala siya dahil naramdaman niya ang isang nagbabantang aura na lumalabas sa kanya, kaya nagkunwari siyang sumang-ayon sa kanyang plano, ngunit sumunod siya sa kanya. Ang mga nakaligtas ay nanalo sa laro, at nakita namin na ang lahat ay nagsaya, sa pag-aakalang dinala ni Hakari at Alicia ang mga nakaligtas sa tagumpay. Pagkatapos nito, nakikita namin ang lahat na nagiinuman sa isang bar habang sinasamahan sila ni Sasaki, na hinihiling si Asa Jerry na magtanghal sa isang konsyerto. Sa palagay ni Sasaki ay tatanggi siyang muli, ngunit pumayag siyang gawin ito sa ilalim ng isang kondisyon. Nakatanggap si Aoki ng tawag mula kay Sasaki, na nagsabi sa kanya na hiniling ni Asa Jerry na makipagkalab sa kanya. Agad siyang sumang-ayon na gawin ito, ngunit isiniwalat ni Sasaki na nagpaplano sila ng solong konsyerto, na nagsasabing mayroong 3,000 mga tao na manunood. Ipinaliwanag niya na gusto ni Asa Jerry na kantahin ang huling kanta kasama niya, kaya nabigla siya, nagtataka kung bakit siya napili para sa isang mahalagang papel. Sinabi sa kanya ni Sasaki na ipapaliwanag ni Asa Jerry ang lahat. Binanggit ni Sasaki na hindi nila inaasahan na sasang-ayon siya sa solo concert, sinabi niyang tumanggi siyang gawin ito noong nakaraan dahil mas gusto niyang suportahan ang kumpanya sa likod ng mga eksena. Ngunit binanggit ni Sasaki na hindi niya gagawin ang konsyerto kung hindi magpe-perform si Aoki, at pumayag siyang gawin ito, na nagsasabing hindi siya maaaring humindi kay Asa Jerry. Pagkatapos nito, binisita ni Sasaki si Asa Jerry, at pinasalamatan niya siya sa pagtanggap sa alok na gawin ang konsyerto, ngunit binanggit niya na ito ay nagpaparamdam sa kanyang sarili, na nagpapaalala kay Sasaki tungkol sa dahilan kung bakit siya nagpasya na gawin ito. Sa tingin ni Sasaki ay matutuwa ang lahat na makuha siya, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang tumitig sila sa kanya. Nakikita namin sina Aoki at Asa Jerry habang sila ay nagsasanay para sa kanilang pagganap, at binanggit ni Asa Jerry na si Aoki ay may hindi kapani-paniwalang talento, ngunit sa palagay niya ay mahaba pa ang kanyang mararating, na sinasabing ang mga liriko ng kanta ay mahirap. Kaya, hindi alam ni Aoki kung paano ay interpret ang mga ito. Natutuwa siya na tinutulungan siya ni Asa Jerry, at inihayag niya na siya ang sumulat ng lyrics na sinasabing ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay dahil bahagi ito ng finale. Gulat na gulat si Aoki, iniisip kung okay lang ba talaga sa kanya na kumanta ng ganoong mahalagang kanta. Kaya, sinabi sa kanya ni Asa Jerry na mahalaga lang ang kanta dahil kakantahin niya ito kasama niya. Tinanong siya ni Aoki kung bakit siya pumayag na gawin ang solong konsyerto, iniisip kung pinaplano niyang gawin itong kanyang pagganap sa pagre-retiro. Ngunit ipinaliwanag ni Asa Jerry na hindi pa siya magre-retiro, at ibinunyag niya na mayroon siyang IQ na 160. Ngunit hindi maintindihan ni Aoki kung ano ang ibig sabihin nito dahil hindi pa siya kumuha ng IQ test dati. Pagkatapos noon, nag-search si Aoki sa internet, at napagtanto niya na ang marka ng IQ na higit sa 130 ay itinuturing na antas ng henyo. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pumayag si Asa Jerry na gawin ang concert. Kinabukasan, nakita ni Aoki ang post ni Alicia sa social media, na binanggit na handa siyang gawin ang lahat para kay Aoki, ngunit nag-iwan ng komento si Ashira, at nagsimula silang mag-away para sa kanya. Naisip ni Ashira na dapat nila siyang imbitahan na sumali sa kanyang stream para makapili siya ng isa sa kanila, at tinanggap ni Alicia ang kanyang hamon. Kaya, nagsimula silang mag-stream, at binanggit ni Aoki na ayaw niyang naruroon, tinatanong sila kung maaari siyang umalis. Ngunit ipinaliwanag ni Alicia na kailangan nila siya, at sinabi sa kanya ni Ashira na ipaglalaban nila ang kanyang pagmamahal kaya gusto niyang masiyahan siya sa kanilang tunggalian. Ayaw makipaglaro ni Aoki, kaya sinabihan siya ni Ashira na uminom, ngunit sinabi niyang hindi siya alcoholic. Nagtataka si Aoki kung paano sila mananalo sa tunggalian, at sinabi nila sa kanya na hindi nila alam. Kaya, nagpasya silang hayaan ang kanilang mga manunood na magpasya, na nagsasabing sasagutin nila ang mga tanong tungkol kay Aoki.
Tinanong sila ng isa sa mga manonood kung ano ang una niyang hinuhugasan kapag naliligo, ngunit sa tingin ni Aoki ay hindi nararapat ang tanong, kaya iminumungkahi niyang laktawan ito. Ngunit sinabihan siya ni Ashira na ay entertain ito, na sinasabing iisipin ng lahat na ang sagot ay medyo kakaiba kung hindi niya ito sasagutin. Kaya, nagpa siya siyang payagan ito, at binanggit ni Alicia na alam niya ang sagot dahil naglagay siya ng mga kamera sa banyo ni Aoki. Kaya nabalisa si Aoki, pero sinabi ni Alicia na nagbibiro lang siya. Sa tingin niya ay hinuhugasan muna ni Aoki ang kanyang mga paa, ngunit mali ang kanyang sagot, kaya pakiramdam niya ay tapusin na ang lahat. Sa tingin ni Ashira ang sagot ay ang kanyang mga braso, at sinabi ni Aoki sa kanya na tama siya, nagtataka kung paano niya nalaman. Kaya, ipinaliwanag niya na naalala niya noong naligo sila, at sa tingin ni Alicia ay hindi patas dahil alam na ni Ashira ang sagot. Sumang-ayon si Aoki sa kanya, sinabing lumipat na lang sila sa susunod na tanong, na tungkol sa kanyang ideal proposal. Naisip ni Alicia na gusto niyang mag-propose sa kanya ang kanyang kapareha sa isang lugar na napapalibutan ng mga ilaw, ngunit sinabi niya kay Alicia na tatakas siya kapag nangyari iyon. Alam ni Ashira na gusto niyang panatilihing simple ang mga bagay, kaya sa tingin niya ay gusto ni Aoki na mag-propose ang kanyang kapareha habang sila ay nagre-relax sa bahay, at sinabi sa kanya ni Aoki na tama siya. Patuloy silang nakikipagkumpetensya sa isa't isa, ngunit napagtanto ni Aoki na maaari silang magkasundo kung gusto nila. Sinabi niya sa kanila na may iniisip siya, at sinabi niya sa kanila na hulaan kung ano iyon. Naisip ni Ashira na gusto niyang sabihin sa kanya ng mga tao na siya ay cute, ngunit sinabi niya kay Ashira na siya ay mali, na sinabihan si Alicia na maghula. Naniniwala siyang nag-iisip si Aoki na gumawa ng strong zero faucet ngunit mali rin ang sagot niya, at ibinunyag ni Aoki na hindi niya kayang makita silang nag-aaway, sinabi niyang gusto niyang magkaayos sila. Pero gusto pa rin nilang pag-awayan siya, sinabing hindi sila tatanggap ng kompromiso dahil pareho silang gustong makasama siya. Tinanong ni Ashira si Alicia kung natutuwa siyang nalaman niya ang higit patungkol kay Aoki, at napagtanto niya na tinulungan siya ni Ashira, na tinawag siyang isang karapat-dapat na karibal. Mukhang nagkaintindihan sila, at sa tingin ni Aoki ay tapos na ito, ngunit nagsimula na naman silang magtalo. Kinalaunan sa araw na iyon, naisip ni Aoki ang nangyari, at nalaman namin na hindi sila tumigil sa pag-istorbo sa kanya. Ngunit inihayag niya na iniisip pa rin niya ang tungkol kay Asa Jerry, nagtataka kung bakit siya nagpa siya na gawin ang konsyerto. Nakikita namin si Asa Jerry sa entablado, at nalaman namin na nagsasanay siya kasama ang mga babae mula sa ikalawang henerasyon. Naalala niya na nahihirapan sila noong nagsimula sila, ngunit ipinaliwanag ni Helena na ayos na siya pagkatapos ng kanyang debo, at sinabing sina Ochoki at Kamanori lang ang may problema. Ipinaliwanag ni Kamanori na dati niyang iniisip na ang buhay ng isang VTuber ay madali, ngunit napagtanto niya na siya ay mali, sinabi niyang nakaranas siya ng isang masamang paggising nang siya ay sumali sa kumpanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Aoki na mahal na siya ngayon ng lahat kung sino siya, at nagsimula siyang umiyak na nagsasabing gumaan ang pakiramdam niya. Nagtataka ang lahat kung bakit nagpa siya si Asa Jerry na gawin ng konsyerto dahil hindi siya nasisiyahan sa pagiging spotlight ngunit sinabi niya sa kanila na maghintay hanggang sa katapusan kung gusto nilang malaman. At tinawagan niya si Aoki, sinabing kailangan nilang magsanay ng magkasama. Pagkatapos nito, uminom si Asa Jerry kasama si Aoki, na nagsabi sa kanya na siya ay hindi kapani-paniwala dahil siya ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili sa buong araw, habang ang iba ay struggling na ma-master ang kanilang pagganap. Binanggit ni Aoki na tumitingin siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Asa Jerry na ganoon din ang nararamdaman niya, sinabing gusto rin niyang magkaroon ng purong katauhan, ngunit nagpa siya siyang maging sarili na lang. Tinanong niya si Aoki kung gusto niyang subukang maging ibang tao, ngunit ipinaliwanag niya na nagsasaya siya araw-araw sa pagiging sarili niya. Dumating ang araw ng konsyerto, at nagpadala si Ashira ng larawan ng karamihan kay Aoki. Alam ni Asa Jerry na siya ay kinakabahan, sinasabing naiintindihan niya kung bakit dahil maraming mga tao ang naghihintay para sa kanilang gumanap. Ngumiti siya kay Aoki, na napansin na ang ngiti ni Asa Jerry ay nagpapagaan sa kanya, ngunit bigla niyang nabanggit na siya ay kinakabahan. Nakikinig si Aoki sa tibok ng kanyang puso, tinanong siya kung natatakot siya sa konsyerto, ngunit ipinaliwanag ni Asa Jerry na hindi, sinabing kinakabahan siyang tumayo sa kaparehong entablado dahil gusto niyang gawin ito.
Umakyat si Asa Jerry sa entablado, at sinimulan niya ang kanyang pagganap habang pinapanood siya ni Aoki kasama si Sasaki, na binanggit na siya ay medyo kakaiba. Ibinunyag ni Sasaki na alam niya ang dahilan kung bakit nagpa siya si Asa Jerry na gawin ang konsyerto, at sinabing ito ay talagang awkward. Sinabi ni Asa Jerry sa lahat na oras na para sa finale, kaya naghahanda si Aoki na magtanghal, ngunit mukhang kinakabahan siya, at sinabi ni Sasaki sa kanya na kamangha-mangha siya, kaya gusto niyang magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Ipinakilala siya ni Asa Jerry sa lahat, at humarap siya sa madla, na sinasabing nakakaramdam siya ng karangalan na nasa entablado. Iniisip ni Asa Jerry na siya ay kinakabahan, kaya sinabihan niya siyang uminom ng tubig, ngunit binuksan niya ang isang lata, at napagtanto ni Asa Jerry na hindi siya nagbukas ng isang bote ng tubig. Magkasama silang umiinom, ngunit sumisigaw si Aoki na maganda ang kanyang pakiramdam, kaya napagtanto ni Asa Jerry na nagkaroon siya ng Stong Zero, at natutuwa silang makita ng mga manunood. Ipinaliwanag ni Asa Jerry na ito ang kanilang unang kalab na magkasama, na sinasabing gagawin nila ang lahat dahil ito ay isang kalab sa pagitan ng pinakamahusay na streamer ng kumpanya at ng ace ng susunod na henerasyon. Ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang isang sorpresang pagganap na sinasabi na ang kanta ay tinatawag na may story. Binanggit ni Aoki na hindi niya inaasahan na mangyayari ito, ngunit sinabihan siya ni Asa Jerry na makinig. Sinimulan niyang kantahin ang kanyang kanta, at nalaman namin na ito ay tungkol sa isang babaeng may kakaibang katalinuhan, ngunit hindi siya tinanggap ng mga tao sa paligid niya, kaya nagpa siya siyang magsuot ng maskara dahil ayaw niyang malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit isang araw, may nakilala siyang mga tao, at naging kaibigan niya sila, dahil napagtanto niyang hindi siya gaanong naiiba sa kanila. Magkasama silang nagsimula ng isang kumpanya, at nagsimulang magtrabaho ang babae sa kanilang opisina, ngunit nais niyang gantihan ang kanyang mga kaibigan sa pagbabago ng kanyang buhay. Kaya, nagpa siya siyang maging kanilang prototype na VTuber. Alam ni Asa Jerry na kailangan niyang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na personalidad upang magtagumpay bilang isang VTuber, kaya tinanggal niya ang kanyang maskara, at tinanggap siya ng kanyang mga kaibigan nang napagtanto niyang okay lang na ipakita ang kanyang tunay na sarili sa ibang tao. Sinabi ni Asa Jerry sa lahat na miyembro din siya ng staff ng kumpanya, kaya naisipan niyang huminto bilang streamer kapag hindi na siya kailangan ng susunod na henerasyon, na nagsasabing gusto niya silang suportahan mula sa likod ng mga eksena. Sa tingin niya ay hindi na siya kailangan ng ibang mga babae dahil lumago na ang kumpanya. Kaya, iniisip ni Aoki na nagpaplano siyang magretiro, ngunit ipinaliwanag ni Asa Jerry na nagbago ang isip niya dahil nang mapanood niya ang aksidenteng stream ni Aoki, napagtanto niya na gusto niyang makilala ang iba pang mga babae at tumayo sa parehong entablado na katulad nila. Kaya, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pagiging isang VTuber, at napagtanto ni Aoki na katulad niya ito dahil isa rin siyang weirdo. Sinabi niya kay Aoki na gusto niyang tumayo sa parehong entablado tulad niya, ngunit binanggit niya na nakalimutan niya ang choreography. Ngunit sinabihan siya ni Asa Jerry na huwag mag-alala dahil na-drill niya ito sa kanya, kaya maaalala ng kanyang katawan ang mga hakbang. At sinasabi nila sa lahat na ang kanilang kanta ay tinatawag na Diamond Dust. Ang bawat tao ay nag-e-enjoy sa kanilang performance habang nagsisimula silang kumanta at sumayaw. Nalaman namin na si Asa Jerry ang gumawa sa titulo ng kanta, at alam ni Aoki na ang diamond dust ay kapag ang kahalumigmigan sa atmosfera ay nagyayelo at sumasalamin sa sikat ng araw kapag bumagsak ito. Sa tingin nila, ang pamagat ay perpekto para sa kanila, at ang kanilang pagganap ay nagtatapos habang ang karamihan ay nagiging masaya. Kinabukasan, nakita naming muli si Aoki na nag-stream kasama si Asa Jerry, na nagsasabi sa lahat na ang mga bagay ay magiging iba. Ibinunyag ni Aoki na pagkatapos ng konsyerto, nagpa siya si Asa Jerry na baguhin ang kanyang estilo, at nakita namin na mas active siya kaysa karaniwan, na sinasabi sa lahat na umasa ng higit pang mga konsyerto at collab. Nakikita namin si Aoki na may isa pang strong zero drink, at determinado rin siyang gawin ang kanyang makakaya.